Hello guys, ito yung mga bugs na galing sa MIUI na nasa HyperOS na ngayon. Parang wala naman masyadong nagbago dito sa HyperOS, pero sa video ito, sasabihin ko na rin yung mga bugs na galing sa MIUI at nasa HyperOS. Actually, yung mga bugs na to may mga solution kahit naka HyperOS ka o kaya MIUI, pwede mong sundan yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So bago tayo magsimula, malapit na kasi yung sales ng February 2 sa mga Lazada at Shopee. Yung mga recommended kong phone nasa link sa description at comment section. So meron doon po ako XX Pro, Neo 9, Neo 8, iQ Z8 at marami pang iba, depende kung ano yung mga nagugustuhan nyo. At meron din mga Red Magic doon. Yun yung mga recommendation ko sa inyo kung nagbabala kayong bumili ng phone. At i-check nyo na yung mga link dyan kasi legit naman po yung mga yan. Okay, mag-umpisa tayo dito sa region. Kapag nakabili tayo ng Poco tsaka Xiaomi na global phone, automatic kapag bumukas yung phone natin, mapupunta yan sa system ng Philippines. Ngayon, ang problema dito kapag gumamit tayo ng earphones, Bluetooth earphones man yan o wired earphones, hindi siya gaano kalakasan talaga. Hindi ko alam kung bakit hindi nila tanggalin yung bugs na yon na sobrang hina ng headset mo at kung ano-ano pa, kahit nga sa speaker medyo mahina talaga. So ang solution dito, kapag nasa settings na kayo, pumunta lang tayo dito sa settings, tapos type natin region, at dito naman sa region pagka-click natin, piliin lang natin yung USA. Actually, kahit na Afghanistan, pwede naman yan. Depende kung saan lalakas yung phone nyo, kahit nga dun sa India. So ako kasi nilalagay ko sa USA. Once na nasa USA tayo na region, mag-refresh yan. Tapos lalakas na yung sounds nito sa mga Bluetooth, sa mga TWS. So yun lang yung gagawin nyo. Wag natin iset sa Philippines, ilagay natin sa India o kaya dun sa USA. Pangalawang bug sa mga HyperOS o yung mga Xiaomi o Poco phones, yung kapag bumili tayo ng mga phone, like ito, meron akong Poco F5 Pro dito, yung iba kasi mabilis malobat pagkabili nila ng phone. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yon. Pero hindi naman lahat ganun. Pero karamihan na ng mga nag-PM sa akin, bakit daw mabilis malobat yung phone nila. So ang solution doon, gamitin mo lang siya ng 1 week, magiging okay na yung battery mo. Yung iba kasi sobrang nabahala at gusto nilang isoli yung mga phone. So maghintay lang tayo ng 1 week, kukunat na yung battery natin. Pangatlong bugs naman dito sa gaming. So may mga settings tayo sa mga games natin, like kunwari Mobile Legends, Ultra yan. Minsan hindi mo talaga makukuha yung 120 kahit naka-ultra ka pa. Ako kasi ramdam ko talaga kasi may meter ako dito, pero kapag naglalaro ako minsan nasa 60 lang, kahit na naka ultra frame rate tayo, yun pa rin yung nakukuha natin. 60Hz lang yung nakukuha niya at bugs talaga to. Yung mga sinubukan ko last dito, yung Poco XX Pro, talaga bumabalik talaga sa 60 kapag hindi mo clear yung battery tsaka performance niya. So akala mo mataas yung frame rate mo, kunwari sa PUBG o kaya dun sa Call of Duty Mobile, nakakuha tayo ng mga 90 frames per seconds doon, pero ang real time talaga na nakukuha mo lang doon is 60 FPS lang. So ang solution doon, pumunta tayo sa settings, tapos hanapin nyo yung mga applications nyo. Ito, apps. Yan, click natin yung apps. Tapos sa manage apps, click natin to. Yan, manage apps. Tapos dito i-click natin to. Yan. Tapos click natin yung show all apps. Yan. Kapag naka-show na yan, hanapin natin yung battery tsaka performance. Nandito yung battery and performance natin, click natin to. Tapos i-clear data lang natin. Pagka clear data natin, balik tayo sa games. Ngayon, ang problema talaga dito sa mga bugs na to, minsan bumabalik pa rin siya. Kaya kapag nakikita ko na bumabalik sa 60, pupunta ulit ako doon. So yun yung isang bugs dito sa mga gaming niya. Kahit na nasa high refresh rate tayo, kahit yung settings natin sa cellphone naka-refresh rate na mataas, ganun pa rin yung mga lumilitaw, bumaba yung FPS niya pagdating sa mga games na ganito. Okay, pang-apat na bugs naman, kapag nalobat yung phone natin, talagang blanco, kunwari hindi mo inasahin talaga na nalobat yung phone mo, then i-charge mo siya. Ang problema, hindi siya mag-charge ng dire-diretso talaga. So parang may icon lang na empty dyan, tapos sobrang tagal. Ngayon, ang solution na nakita ko dito, gumamit tayo ng ibang charger. Parang kunwari 67 watts yung charger mo, gumamit tayo ng 33 watts. O kaya ibang charger para umangat siya at matakal nga yung battery. So yun yung solution doon kapag na-empty yung phone natin na gamit yung Xiaomi o kaya Poco phones at hindi siya nag-charge dun sa charger niya, gumamit tayo ng ibang charger para mag-charge siya. Ngayon, kapag nakakita na tayo ng mga 10%, mga ganon, ibalik natin dun sa charger niya talaga. So, yun yung bugs na nakita ko dito hanggang ngayon, nandito pa rin sa HyperOS. Okay, pang-limang bugs dito na obvious talaga at walang solution, yung signal ng mga phone na to. So, mas malakas yung mga signal na ibang na-try kong phones, like yung iQOO Neo 9, malakas po yung signal nito over dito sa mga Xiaomi phones na subukan ko, kahit Poco pa yan, kahit Xiaomi pa yan. Hindi ko alam kung bakit hindi masolusyonan yun. Dito sa lugar ko medyo mahina talaga kahit anong SIM. So yun yung napansin ko dito at hanggang ngayon wala pang solution. Doon lang talaga nagkakatalo, pero
maganda talaga ang Xiaomi tsaka Poco phones kasi mura nga sila at napakaganda talaga ng specs. Yun nga lang may mga bugs pa na galing sa MIUI na nandito pa rin sa HyperOS. So dun ako nabala talaga na walang masyadong pinagbago yung HyperOS dito sa mga MIUI. Same bugs pa rin, ganun pa rin yung itsura at walang masyadong pinagbago. May pinagbago ng konti, mga animation, mga ganun, pero same pa rin yung laman ng HyperOS na to o MIUI na to. Then at last na bugs dito yung notification niya kahit nasa global tayo. Hindi ako masyadong nakaka-receive ng mga Gmail dito. Dapat i-refresh mo pa siya para makita natin yung Gmail o yung mga email natin. At hindi ko masyadong masolusyonan yan kasi nasa startup naman siya at meron na tayong notifications dito pero hindi masyadong pumapasok. Kailangan mo pang refresh yung Gmail mo para makita natin yung mga email natin. Then at last, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para sa mga gatong unboxing reviews, mga tips and tricks. At marami kayong matutunan dito sa channel na to. Road to 100k na tayo. Sana matulungan nyo ako. At mamimigay tayo ng mga item na nandito sa 100,000 subscriber ko. Sana mag-subscribe kayo. Okay, I hope na nakatulong po ako sa inyo. Magkita tayo sa mga next unboxing natin, mga tips and tricks natin, at mga reviews. Once again, ako po si Paul. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.